Eto na nga mga chong, marami tayong BBA updates. RJ Abarrientos, excited nang matuto sa kanyang tito na si Johnny A. Paul Garcia, bakit nga ba binitawan ng Barangay Ginebra? Isa na naman ngang intriguing move ang ginawa ng Barangay Ginebra at ang involved ay ang kanilang incoming sophomore na si Paul Garcia na dating promising guard mula Ateneo ay opisyal nang binitawan ng Gene Kings. Ang tanong, bakit nga ba? At ano yung magiging future niya ngayon sa Terra Firma Jeep? Yan ang ating pag-uusapan. Ito ngang si Paul Garcia mga chong ay dating standout from Ateneo. Kilala sa kanyang playmaking at outside shooting. Noong siya ay pumirma sa Barangay Ginebra bago magsimula ang Season 49, maraming fans ang nag-aabang kung paano siya mag-a-adjust sa ilalim ng sistema ni Coach Tim na triangle offense. Sa mga preseason games, nagpakita ng glimpses ng potensyal si Paul Garcia. May mga times na nagpakita ito ng pag-asa na pwede siyang maging reliable guard sa future ng Gene Kings at inihahalin tulad pa ng karamihan sa laro ni Scottie Thompson nang dahil yan sa kanyang sipag, hustle at handang makipagpalitan ng muka, makuha lang ang bola. Pero pagdating sa actual season, dito na naging mahirap ang sitwasyon para kay Paul Garcia. Kahit meron siyang kontrata, halos hindi na siya makasama sa final lineup at isang conference lang nakapaglaro. Pero bakit nga ba nangyari yan? Number one reason, sobrang loaded ang backcourt ng Ginebra. Nandoon pa si L.A. Tenorio ng mga oras na yon, meron pang Scottie Thompson, Maverick Ahanmisi at Jeremiah Gray. At kahit si Von Pesumal, ibig sabihin, hirap si Coach Tim na bigyan ng minutes ang isang rookie tulad ni Paul Garcia. Dagdag pa nga dyan ay yung import conference kung saan kinailangan pang ilagay si Paul Garcia sa free agent list with rights to salary para bigyang daan ang pagbabalik noon ni Jody Vance. Sa madaling salita, hindi siya priority sa rotation ng Ginebra. Ayon mismo kay Coach Tim Cone, simple lang ang kanyang sinabi. Von release and pick up by Northport, the same for Paul Garcia going to Terra Firma. Dalawa nga yung malinaw na dahilan dyan. Player overload. Ang daming player ng Ginebra ngayon, kaya natural na may malalaglag sa roster. At isa nga dyan, si Paul Garcia. Pangalawa, positional depth. Hindi siya makasingit sa guard rotation. Kaya mas practical na ibinigay lang ng Barangay Ginebra sa ibang team si Paul Garcia na mas makaka-develop ng kanyang laro. Kung tutusin, hindi dahil kulang siya sa talent kaya hindi siya napapasok sa Ginebra, kundi dahil sa timing at roster situation ngayon ng Gene Kings. Kaya napilitan na ang Ginebra na bitawan ang nasabing gwardya. Ngayon, mapupunta si Paul Garcia sa Terra Firma Jeep. Para sa iba, iisipin nilang isa itong downgrade. Pero sa totoo lang, isa itong blessing in disguise. Sa Terra Firma, mas malaki yung chance niyang makakuha ng playing time. Kailangan ng Terra Firma ng young guns na kayang mag-contribute both offensively and defensively. Kung makakapag-adjust si Paul Garcia, dito niya muling pwedeng maipakita ang kanyang full potential. Tulad ni Von Pesumal na nagkakaroon ng bagong opportunity sa Northport, ganun rin ang pwedeng mangyari kay Paul Garcia sa Terra Firma. Sa uli, ang pagbitaw ng Barangay Ginebra kay Paul Garcia ay hindi tungkol sa kakulangan ng galing, kundi tungkol sa fit at timing. Minsan, kahit talented na player, kung hindi swak sa rotation ng team, mahihirapan ka talaga makakuha ng playing time. Pero ang maganda dito, fresh start para kay Paul Garcia ang kanyang paglipat sa Terra Firma. Sa kupunan nga na yan, ay malaki yung chance na ma-revive niya ang kanyang basketball career. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa naging desisyon ng Ginebra na bitawan si Paul Garcia? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. RJ Abarrientos, excited nang matuto sa kanyang tito na si Johnny A. Isa nga sa adjustment na ginawa ng Barangay Ginebra ay ang pagkuha kay Johnny Abarrientos
para maging parte ng coaching staff ni Coach Tim Cone. At isa nga sa pinaka-excited dyan ay itong kanyang pamangkin. Ay nga mismo kay RJ sa kanyang naging latest interview ay very excited nga raw siya na makasama ang kanyang tito sa isang team, especially sa Barangay Ginebra. Looking forward nga raw ito na marami pa siyang matututunan sa kanyang tito. Matapos nga ang rookie season nitong si RJ Abarrientos at 2 beses na kinapos sa PBA Finals, ay marami pa nga raw kailangang i-improve itong si RJ Abarrientos sa kanyang laro. At ang pagdating nga raw ng kanyang tito sa Barangay Ginebra ay malaking tulong para sa kanya. Yung mga gusto niya nga raw matutunan ay yung mga technique nito as a guard, lalong-lalo na yung defense and offense. Yun raw yung gustong makakuha ni RJ sa kanyang tito, kung papaano nito na ibabalance ang opensa at depensa. Para kay RJ, ready nga raw siyang marinig sa kanyang tito at ready na rin siyang sabunin. Para sa akin mga chong, si RJ Abarrientos talaga ang pinaka magbe-benefit sa pagkuha ng Ginebra kay Johnny A. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Ang sinabi ni RJ Abarrientos sa kanyang tito na si Johnny A, ano rin yung masasabi nyo sa naging desisyon ng Barangay Ginebra kay Paul Garcia? I-comment mo lang dyan sa ibaba.